Kit, heto ang mga papel. Pirmahan mo na. Ngayon din. Malamig pa sa yelo ang boses ni Rico. Ibinagsak niya ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng hapagkainan. Eksakto sa gitna ng dalawang pinggan na kanina pa hinihintay ang pagsasalo nila. Natigilan si Kit. Bahagyang nangatal ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang maliit na box na may kulay asul na ribbon. Sa loob niyon ay ang resulta ng kanyang ultrasound at isang pares ng sapatos na pambata. Ito dapat ang pinakamasayang gabi ng kanilang 5 taong pagsasama. Ika-5 anibersaryo nila at sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, ay magiging ganap na silang magulang. Dahan-dahang iniangat ni Kit ang kanyang paningin. Tumingin siya sa mga mata ng asawa, naghahanap ng kahit kaunting biro o lambing na nakasanayan niya. Pero wala siyang nakita, kundi pagmamadali at pagkasuklam. Ano to, Rico? Anong ibig sabihin nito? Pilit na pinapatatag ni Kit ang kanyang boses. Kahit nararamdaman na niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Annulment papers yan, Kit. Malinaw naman siguro ang nakasulat. Ayoko na. Tapos na tayo. Tila gumuho ang kisame ng magarang bahay na yon sa ulo ni Kit. Napahawak siya sa kanyang tiyan na 4 na buwan nang lumalaki. May munting sipa siyang naramdaman mula sa loob. Tila nagtatanong din ang sanggol kung bakit galit ang boses ng kanyang ama. Pero, Rico, anibersaryo natin na ngayon. Nagluto ako ng paborito mo at may sasabihin sana ako sa'yo. Wala na akong pakialam sa sasabihin mo. Sigaw ni Rico na sinundan ng paghampas sa mesa. Nagtalbugan ang mga kubyertos at ang kandilang kanina lang ay nagbibigay ng romantikong liwanag ay natumba at namatay. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi na kita mahal. Matagal na kitang gustong iwan, Kit. Masyado kang nakakasakal. Masyado kang boring. At heto. Itinuro ni Rico ang pinto kung saan nakaparada ang isang pulang kotse sa labas. May naghihintay sa akin sa labas na masigit pa sa'yo. Si Bella, siya ang babaeng tunay na nakakaintindi sa akin. At buntis siya, Kit. Bibigyan niya ako ng anak na hindi mo nagawa sa loob ng 5 taon. Napanganga si Kit. Ang sakit na naramdaman niya ay higit pa sa hiwa ng kutsilyo. Parang binunutan siya ng hininga. Gusto niyang isigaw na buntis din siya, na sa loob niya ay may buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan o ng akala niyang pagmamahalan. Pero ang mga salita ay tila nabara sa kanyang lalamunan. Ang tanging lumabas ay ang maiinit na luhang mabilis na pumatak sa kanyang pisngi. Rico, wag naman ganito. Paano ako? Saan ako pupunta? Lumapit si Kit at hinawakan ang braso ng asawa, nagmamakaawa. Ang dating may bahay na puno ng dangal ay mistulang basang sisiw na kumakapit sa huling pag-asa. Huwag mo akong hawakan. Padahas na tinabig ni Rico ang kamay ni Kit. Sa lakas ng tulak nito, nawalan ng balanse si Kit at napaupo sa sahig. Ramdam niya ang matigas na semento sa kanyang likuran at ang kirot na gumapang mula sa kanyang balakang. Sa labas ka na matulog ngayong gabi o kahit saan mo gusto. Nakaimpake na ang ilang gamit mo sa gate. Ang bahay na ito, hindi na ito sa'yo. Naibenta ko na ang share mo, di ba? Pinirmahan mo ang mga documents noong nakaraang buwan. Nanlaki ang mga mata ni Kit. Naalala niya noong nakaraang buwan, nakiusap si Rico na pumirma siya sa ilang dokumento para raw sa investment ng kanilang kinabukasan. Dahil sa buong tiwala niya sa asawa, hindi na niya binasa ang mga ito. Niloko mo ako, Rico. Bulong ni Kit sa gitna ng paghikbi. Business lang yan, Kit. Ngayon, lumayas ka na bago ko patawagin ang security. Kasabay ng marahas na pagkaladkad ni Rico sa kanya patungo sa pinto, ang langit ay tila nakisama rin sa pighati ni Kit. Isang malakas na kulog ang gumulantang sa paligid. Kasunod ang biglang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Itinulak siya ni Rico palabas ng gate. Doon, nakita ni Kit ang 2 malaking basurahan na plastic bag
na naglalaman ng kanyang mga damit. Basang-basa na ang mga ito sa loob lamang ng ilang segundo. Rico, buksan mo ang pinto. Rico, maawa ka. Buntis ako. Rico. Hiyaw ni Kit habang kinakalampag ang bakal na gate. Pero ang tanging sagot sa kanya ay ang pagharurot ng kotse ni Rico paalis, kasama ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Mag-isa si Kit sa gitna ng dilim at bagsik ng bagyo. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang tanging dala niya ay ang mga basang damit at ang munting buhay sa kanyang sinapupunan. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay tila isang kalbaryo. Ang kalsada ay madulas at ang hangin ay nanunuot sa kanyang buto. Ang magarang bestida na isinuot niya para sa kanilang anibersaryo ay nakadikit na sa kanyang katawan, mabigat at malamig. Anak, patawarin mo si Mommy, sabi niya habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo. Hindi na niya alam kung luha pa ba ang umaagos sa kanyang muka o tubig ulan na lang, hanggang sa marating niya ang isang bahagi ng kalsada na may ginagawang gusali. Malalaking bakal, tumpok ng buhangin, at mga sako ng semento ang nakakalat. May isang maliit na makeshift na silungan doon, gawa sa mga pinagtagpi-tagping yero, volumang plywood. Ramdam ni Kit ang isang matinding kaba nang maramdaman ang isang kakaibang hapdi sa kanyang puson. Isang matalas na kirot na tila gustong hatiin ang kanyang katawan sa dalawa. Napahinto siya, napasandal sa isang poste ng kuryente. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang hinahaplos ang laylayan ng kanyang puting bestida. Sa gitna ng liwanag ng kidlat, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. May bahid ng pula. Dugo. Ang dugo ay unti-unting humahalo sa agos ng ulan sa semento. Tila isang mapait na paalala ng kanyang unti-unting pagkawala. Hindi, Lord, huwag mo na ngayon. Huwag po ang anak ko. Pumiyok ang boses ni Kit. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay parang sampal ng tadhana. Nagsimulang manghina ang kanyang mga tuhod. Ang paligid ay unti-unting umiikot. Ang ingay ng ulan ay naging isang mahinang ugong na lamang sa kanyang pandinig. Bumagsak si Kit sa basang lupa, eksakto sa paanan ng isang tumpok ng mga graba sa loob ng construction site. Wala na siyang lakas. Ang tanging hiling niya, bago tuluyang magdilim ang lahat, ay sana may makarinig sa huling hikbi ng kanyang puso. Sa kabilang panig ng makeshift na silungan, isang lalaki ang kakatapos lang mag-ayos ng mga sako ng semento para hindi mabasa. Ito si Andoy. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt at maong napuno ng mantsa ng pintura. Napatigil siya nang makarinig ng isang kalabog. Isang tunog na hindi galing sa bagsak ng tubig o hampas ng hangin. Sino yan? Kinuha ni Andoy ang kanyang flashlight, itinutok ito sa madilim na sulok malapit sa gate ng site. Ang liwanag ay tumama sa isang maputing braso na nakalabas mula sa gilid ng mga bakal. Diyos ko! Mabilis na tumakbo si Andoy. Binitawan niya ang kanyang gamit at lumuhod sa putikan. Doon niya nakita ang isang babaeng parang isang anghel na nalaglag sa impyerno. Maganda, pero punong-puno ng pighati, maputla, walang malay. Nang buhatin ni Andoy ang ulo ng babae, naramdaman niya ang init ng malapot na likido sa kanyang palad. Itinutok niya ang flashlight sa sahig. Dugo, maraming dugo. Miss! Miss! Gumising ka! Hoy! Tinapik-tapik ni Andoy ang pisngi ni Kit pero walang sagot. Ramdam niya ang mahinang pulso ng babae at ang tila nangihinang kapit nito sa buhay. Kapit ka lang, miss. Huwag kang bibitaw. Mabilis na binuhat ni Andoy si Kit. Hindi niya inalintana ang bigat nito o ang dumi na kumakapit sa kanyang sariling katawan. Tumakbo siya palabas ng construction site. Sumisigaw sa gitna ng bagyo, naghahanap ng kahit anong sasakyan na magdadala sa kanila sa ospital. Sa mga sandaling iyon, hindi alam ni Kit na ang lalaking may magagaspang na kamay na ito ang magiging pundasyon ng kanyang muling pagbangon. Ngunit sa ngayon,
Ang tanging mahalaga ay ang mabuhay. Siya at ang sanggol na wala pang malay sa bagsik ng mundong kanyang kinalalagyan. Puting ilaw. Nakasisilaw na puting ilaw ang unang bumungad kay Kit nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Amoy gamot, amoy ospital. Sinubukan niyang gumalaw, pero tila may mabigat na nakadagan sa kanyang buong katawan. Kasabay nito ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puson na nagpabalik sa lahat ng alaala ng nagdaang gabi. Ang ulan, ang sigaw ni Rico, ang dugo. Anak ko. Halos bulong lang ang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Pilit niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Nanginginig ang bawat daliri sa takot na baka wala na doon ang tanging dahilan ng kanyang paghinga. Huwag kang masyadong malikot, miss. Nakaswero ka pa. Isang baritono at malalim na boses ang narinig niya mula sa gilid. Lumingon si Kit at nakita ang isang lalaking nakaupo sa isang plastik na upuan. Marumi ang suot nitong t-shirt, may mga bakas ng semento sa braso, at bakas ang matinding pagkapagod sa kanyang mukha. Si Andoy. Sa sino ka? Nasaan ang anak ko? Gulat na tanong ni Kit, pilit na bumabangon kahit nahihilo. Dahan-dahan lang. Ako yung nakakita sa'yo sa site. Ako si Andoy. Ligtas ang baby mo, miss, sabi ng doktor. Threatened abortion daw yung nangyari dahil sa stress at pagod, pero himalang kumapit ang bata. Nakahinga ng maluwag si Kit. Kasabay ng pagdaloy ng ginhawa ay ang mabilis na pag-agos ng kanyang mga luha. Humikbi siya ng tahimik, yakap-yakap ang sariling tiyan. Ligtas ang kanyang anak. Sa gitna ng lahat ng nawala sa kanya, hindi siya pinabayaan ng langit. Salamat. Maraming salamat sa pagliligtas sa amin. Bulong ni Kit sa gitna ng pag-iyak. Tumangulang si Andoy at iniabot ang isang baso ng tubig. Wala yon. Pero miss, kailangan mong magpalakas. Sabi ng nurse, kanina pa raw nagriring ang cellphone mo sa loob ng bag mo. Nanginig ang kamay ni Kit nang kunin ang cellphone. Umaasa siya na baka natauhan si Rico. Baka hinahanap siya nito. Baka nagsisisi, pero hindi si Rico ang tumatawag. Isang notification mula sa kanyang bank app ang bumungad sa screen. Binuksan niya ito at parang tumigil ang mundo ni Kit. 0. Ang savings account na pinaghirapan niya bilang interior designer bago siya magpakasal, ang perang itinabi niya para sa panganganak at sa kinabukasan ng bata ay wala na. Na-transfer ang lahat ng pondo sa isang account na hindi niya kilala, ilang oras lang ang nakalipas. Hayop ka, Rico. Nabitawan ni Kit ang cellphone sa ibabaw ng kama. Hindi lang pala puso niya ang dinurog ng asawa, kundi pati ang kakayahan niyang mabuhay. Wala siyang pera, wala siyang bahay, at wala siyang matatakbuhan. Lumipas ang 2 araw. Pinayagan na si Kit na lumabas ng ospital, pero nakatayo lang siya sa tapat ng gate ng medical center, tulala sa kalsada. Wala siyang direksyong pupuntahan. Ang tanging bitbit niya ay ang 2 plastic bag ng basang damit na dinala ni Andoy mula sa construction site. Wala ka bang matutuluyan, Miss Kit? Nasa tabi niya pala si Andoy, lulan ng isang lumang pickup truck na puno ng mga kagamitan sa paggawa. Umiling si Kit, hindi makatingin ng diretsyo. Nahihiya siya sa kanyang kalagayan. Isang arkitekto at designer na dati ay namumuhay sa luksuryang subdivision, ngayon ay palaboy sa kalsada. Kung hindi ka mapili, may maliit na barracks kami sa site. Yung opisina ng foreman, bakante yon dahil sa bodega ako natutulog. May katre doon at electric fan. Pansamantala lang hanggat wala ka pang mahahanap na matitirhan. Nag-alinlangan si Kit. Pero nang maramdaman niya ang init ng sikat ng araw at ang panghihina ng kanyang tuhod, wala siyang ibang pagpipilian. Salamat, Andoy. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Dinala siya ni Andoy sa construction site. Malayo ito sa kintab ng dati niyang mundo. Maingay ang tunog ng mga martilyo, maalikabok, at puro amoy ng pawis at bakal. Ang opisina,
na sinasabi ni Andoy ay isang maliit na kwarto na gawa sa plywood. May isang lumang mesa, isang katreng kahoy at mga blueprint na nakapako sa dingding. "Pasensya ka na, heto lang ang kaya ko," sabi ni Andoy habang inilalagay ang mga gamit ni Kit sa sahig. "Heto, kumain ka muna. May dala akong pansit at tinapay." Umupo sila sa isang mahabang bangko sa labas ng kwarto. Tahimik silang kumakain habang pinapanood ang mga trabahador na nagbubuhos ng semento para sa pundasyon ng isang gusali. "Alam mo, Andoy," simula ni Kit habang nakatingin sa mga bakal, "mali ang ginagawa nila sa pundasyong yan. Masyadong manipis ang alignment. Kapag lumindol, bibigay ang kanang bahagi ng building." Napatigil sa pagnguya si Andoy. Tiningnan niya si Kit ng may pagtataka. "Paano mo nalaman? Architect ka ba?" Ngumiti ng mapait si Kit. "Interior designer ako, pero kumuha rin ako ng units sa architecture. Hilig ko ang pagbuo ng mga bagay, Andoy. Pero nakakatawa, di ba? Marunong akong bumuo ng bahay ng ibang tao, pero ang sarili kong buhay, gumuho na." Uminom ng tubig si Andoy at tumingin sa malayo. Minsan, kailangang gumuho ang lahat para makita mo kung ano ang totoong matibay. Ang mga guhong yan, hindi yan basura. Pwedeng gawing pundasyon ng mas matatag na bahay. Napatitig si Kit kay Andoy. Hindi niya akalain na ang isang simpleng foreman ay makakapagsabi ng ganoong kalalim na bagay. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Kit. Nakahiga siya sa matigas na katre, nakikinig sa huni ng mga kuliglig at malalayong ingay ng lungsod. Bumangon siya at kumuha ng isang pirasong uling mula sa labas, kung saan nagluluto ang mga trabahador. Lumapit siya sa dingding ng plywood na hindi pa napipinturahan. Sa gitna ng dilim, iginalaw niya ang kanyang kamay. Ang bawat guhit ng uling ay tila isang dalangin. Iginuhit niya ang isang disenyo ng bahay. Hindi ito tulad ng mansyon nila ni Rico na malamig at puno ng kasinungalingan. Iginuhit niya ang isang bahay na may malalaking bintana para sa liwanag at isang matatag na pundasyon na gawa sa bato. Habang abala sa pagguhit, hindi niya napansin na nakatayo pala si Andoy sa pintuan. Pinapanood ang bawat galaw ng kanyang kamay. "Ang ganda!" bulong ni Andoy. Lumingon si Kit, bahagyang nagulat. Pero bago pa siya makapagsalita, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig nila sa labas ng gate ng construction site. Isang itim na SUV ang huminto. Bumaba ang isang babaeng nakauniforme ng isang sikat na real estate developer. May dalawang lalaking kasama na mukhang mga goons. "Sino ang foreman dito?" sigaw ng babae. "May utos kami na gibain ang lahat ng ilegal na istruktura dito sa luteng ito ngayong gabi rin." Nanlaki ang mga mata ni Kit. Ang tanging silungan na natitira sa kanya ay nanganganib na namang mawala. Hinarangan ni Andoy ang pintuan ng maliit na opisina. Ramdam niya ang panginginig ni Kit sa likuran niya, pero hindi siya pwedeng umurong. "Sandali lang, ma'am. Wala kaming natatanggap na notice para sa demolisyon. At gabi na, hindi kayo pwedeng basta-basta magpasok ng bulldozer dito," matigas na sabi ni Andoy. Ang babaeng nasa harap niya ay mukhang mamahalin ang suot, pero ang tabas ng dila ay kasing talim ng paitara. "Mr. Foreman, ang BV Development ang may-ari ng proyektong ito ngayon. At ang utos ni Mrs. Bella Valdez ay linisin ang site na ito. Ngayon din." Naramdaman ni Andoy ang biglang pagpihit ni Kit mula sa likuran niya. Lumabas ang babae, kahit paputla-putla ito at halatang nahihilo pa. "Bella Valdez?" ulit ni Kit. Ang boses niya ay mahina, pero may talim. Tumingin si Kit sa hawak na papel ng babae. Kahit madilim, tila mabilis na nag-isip ang utak ni Kit. "Hindi niyo pwedeng gibain ang barracks na ito," sabi ni Kit habang itinuturo ang isang bahagi ng dokumento. "Ang demolition permit na hawak nyo ay para sa Lot 15A. Ang kinaroroonan natin ngayon ay Lot 15B,
Kung itutuloy nyo ito, pwede namin kayong kasuhan ng trespass at illegal destruction of property. Natigilan ang babaeng kinatawan. Tiningnan niya ang papel, pagkatapos ay tumingin sa paligid. Halatang wala siyang alam sa mga technicalities ng lote. Sino ka ba? Tanong ng babae kay Kit. Isang taong marunong magbasa ng plano. Sagot ni Kit ng may paninindigan. Umalis na kayo bago ko tawagan ang engineering office ng munisipyo. Walang nagawa ang babae, kundi bumalik sa sasakyan kasama ang kanyang mga goons. Pinanood sila ni Andoy hanggang sa mawala ang liwanag ng kanilang headlights sa dilim. Hinarap ni Andoy si Kit. Hanggang ngayon, namamangha pa rin siya sa tapang ng babaeng ito. Salamat, Kit. Kung wala ka, baka wala na kaming matulugan ngayon, sabi ni Andoy. Pumasok sila sa loob ng maliit na kwarto. Doon, tumama ang liwanag ng bumbilya sa dingding na plywood. Napako ang tingin ni Andoy. Ang guhit na uling ni Kit ay hindi lang basta drawing. Ito ay isang blueprint ng isang bahay na tila humihinga. May mga detalye ng daloy ng hangin, ang tamang anggulo ng araw, at ang matibay na pundasyon na gawa sa pinagsamang bato at kahoy. Kit, ikaw ba talaga ang gumuhit nito? Gamit lang ang uling? Tumango si Kit habang dahan-dahang nauupo sa katre. Libangan ko lang yan noon, Andoy. Pero ngayon, parang yan na lang ang natitira sa akin. Kinabukasan, hindi maalis sa isip ni Andoy ang drawing ni Kit. May kinakaharap siyang problema sa isang maliit na residential project sa kabilang kalsada. Ang kliyente ay isang matandang balo na napakahirap pasayahin. 5 beses na nitong pinapaulit ang layout ng sala pero laging kulang sa init ang reklamo. Kit, pwede mo ba akong samahan sa site? Tanong ni Andoy habang nagkakape sila sa ibabaw ng mga sako ng semento. Baka may makita kang hindi ko nakikita. Pumayag si Kit. Pagdating sa site, nakita nila ang matandang kliyente na si Mrs. Galvez na nakasimangot na naman sa mga trabahador. Lumapit si Kit. Hindi siya nagpakilala bilang designer. Kinausap lang niya ang matanda. Tinanong niya kung ano ang mga paboritong alaala nito sa lumang bahay. Pagkatapos ng 10 minuto, kumuha si Kit ng lapis at isang pirasong papel mula sa clipboard ni Andoy. Sa harap mismo ng kliyente, gumuhit siya. Gusto niyo po ng init, hindi ba? Paliwanag ni Kit. Iusog po natin ang bintana rito para sa sikat ng araw tuwing umaga. At ang pader na ito, lagyan natin ng texture na gawa sa recycled wood mula sa dati niyang bahay. Para kahit mag-isa kayo rito, mararamdaman niyo pa rin ang presensya ng pamilya niyo. Nakita ni Andoy ang unti-unting paglambot ng mukha ni Mrs. Galvez. Ang mata ng laging galit ay biglang napangiti. Ito ang gusto ko. Bakit hindi ito naisip ng mga architect ko noon? Simula noon, naging usap-usapan sa maliit na komunidad ang suwerteng dala ni Andoy sa kanyang mga proyekto. Hindi nila alam na ang utak sa likod ng bawat magandang detalye ay ang babaeng buntis na laging nakaupo sa tabi ng foreman. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga gamit, isang marangyang Mercedes-Benz ang huminto sa harap ng construction site. Bumaba ang isang babaeng nasa edad 50, balot ng alahas at may aura ng kapangyarihan. Ito si Doña Victoria, ang pinakamalaking karibal ni Bella Valdez sa mundo ng real estate. Narinig ko na may mahusay na ghost designer dito na kayang gawing ginto ang mga lumang kahoy, sabi ng Donya habang nakatingin kay Andoy. Tumingin si Andoy kay Kit na nooy nagpupunas ng pawis sa noo. Gusto ko siyang makausap, dagdag ni Doña Victoria, dahil ang kumpanya ni Bella Valdez ay nagnakaw ng isang malaking proyekto sa akin at kailangan ko ng isang taong mas magaling sa kanila para bawiin ang dangal ko. Nagkatinginan sina Kit at Andoy. Alam ni Kit na ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Pero bago pa siya makapagsalita, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na dumaan sa kalsada.
ang kotse ni Rico at nakita siya nito mula sa bintana. Tumitig si Kit sa mga mata ni Doña Victoria. Pakiramdam niya, sa gitna ng alikabok at ingay ng construction site, ay biglang bumukas ang isang pintuan na matagal na niyang inaakalang nakasara na habang buhay. Kaya mo ba, Ija? Sabi nila, ikaw daw ang dahilan kung bakit biglang nagbago ang disenyo ng bahay ni Mrs. Galvez. Simple lang ang gusto ko. Gusto kong talunin ang bagong project ni Bella Valdez sa darating na bidding para sa Heritage Park. Ang kumpanya niya ay kilala sa marangyang disenyo, pero alam nating lahat na wala silang kaluluwa. Huminga ng malalim si Kit. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Tila kumukuha ng lakas mula sa munting buhay sa loob niya. Kaya ko po, Doña Victoria. Hindi lang po disenyo ang ibibigay ko sa inyo. Ibibigay ko sa inyo ang isang disenyong hindi kayang nakawin o kopyahin ng kahit sino dahil galing ito sa puso ng isang taong alam ang halaga ng bawat pako at semento. Bakas ang pagkatuwa sa mukha ng Donya. Inabutan niya si Kit ng isang business card na kulay ginto. Magkita tayo sa opisina ko bukas. Mag-ayos ka, Ija. Ayokong makita ka ng mga board members na mukhang galing sa putikan. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Nang makaalis ang mamahaling sasakyan, naiwan si Kit na nakatayo, hawak ang card. Pero bago pa siya makangiti kay Andoy, isang pamilyar at nakakairitang boses ang bumasag sa katahimikan. Kit, ikaw nga ba yan? Napalingon si Kit. Nakatayo si Rico sa tapat ng gate, nakasuot ng mamahaling suit, pero ang mukha niya ay puno ng pangungutya. Tiningnan niya si Kit mula ulo hanggang paa, ang kanyang maduming t-shirt, ang bakas ng uling sa kanyang kamay, at ang malaking tiyan nito. Diyos ko, Kit, tignan mo ang sarili mo. Mula sa pagiging asawa ng isang CEO, nauwi ka sa pagiging katulong sa construction site? Akala ko ba matalino ka? Mukhang mas bagay ka nga rito sa putikan. Tumawa si Rico, isang tawang puno ng panlalait. Ramdam ni Kit ang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang saktan ang lalaking ito na sumira sa kanya. Pero bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang isang mabigat na kamay sa kanyang balikat. Si Andoy, Sir, kung wala kayong kailangang materyales o hindi kayo bahagi ng trabaho rito, mawalang galang na po. Pero bawal ang tambay dito. Nakakasagabal kayo sa trabaho namin. Tumingin si Rico kay Andoy ng may pandidiri. At sino ka naman? Ang bago niyang lalaki? Isang hamak na kargador? Bagay nga kayo? Isang basurang asawa at isang basurang trabahador. Umalis ka na, Rico. Malamig na sabi ni Kit. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tanging puot na lang na kasing tigas ng bakal. Huwag mong hintayin na ipakaladkad kita sa mga tauhan ni Andoy. Fine, pinuntahan lang naman kita para sabihing huwag mo na akong tatawagan o lalapitan para humingi ng pera. At yung bahay natin, ayun, tinitirhan na namin ni Bella. Mas masaya siya doon kaysa sayo. Humaharurot na umalis si Rico. Iniwan ang usok at alikabok sa mukha ni Kit. Nanlambot ang mga tuhod ni Kit at napaupo siya sa isang sako ng semento. Kit, ayos ka lang ba? Tanong ni Andoy. Bakas ang pag-aalala. Ayos lang ako, Andoy. Mas lalo lang akong naging sigurado ngayon. Kailangan kong bawiin ang lahat. Kinabukasan, bago pumunta sa opisina ni Doña Victoria, nakipagkita muna si Kit sa isang dating kasamahan sa trabaho, si Sofia. Sa isang maliit na coffee shop, ibinigay sa kanya ni Sofia ang isang envelope. Kit, sinuri ko ang mga papeles na pinirmahan mo noon. Tama ang hinala mo. Hindi lang investment ang pinirmahan mo. Iyon ay isang deed of absolute sale ng bahay na minana mo sa mga magulang mo. Pero may nakita akong butas. Ang dokumento ay may petsang 3 araw bago ang aktual mong pirma. Pineke ni Rico ang notarization. Nanginig ang kamay ni Kit. Ibig sabihin, ninakaw niya talaga ang bahay ko para ibigay sa kumpanya ni Bella.
Oo, Kit. At higit pa doon, nalaman ko na ang perang nakuha nila mula sa pagsangla ng bahay mo ang ginamit nilang capital para sa bagong project ni Bella. Ang Heritage Park project na kukunin nyo ngayon, doon nakasalalay ang buong kumpanya nila. Kapag natalo sila doon, babagsak ang lahat ng ari-arian ni Rico. Napangiti si Kit, isang ngiting puno ng determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa karera, ito ay tungkol sa katarungan. Pagbalik niya sa construction site, sinalubong siya ni Andoy. Nakabihis na si Kit ng isang disenteng damit na binili niya sa ukay-ukay, pero maayos niyang naisusuot. Andoy, handa na ako, sabi ni Kit. Simulan na natin ang paggawa ng plano. Hindi lang tayo gagawa ng gusali. Gagawa tayo ng isang bitag para sa mga taong akala nila ay habang buhay silang nasa itaas. Kasama mo ako, Kit, hanggang sa dulo, sagot ni Andoy. Habang nag-aayos sila ng mga gamit para sa meeting kay Doña Victoria, biglang tumunog ang telepono sa opisina ng barracks. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ito ni Andoy. Pagkalipas ng ilang segundo, namutla ang mukha ng foreman. Kit, si Rico. Tumatawag ang ospital. Nagkagulo raw sa site ni Bella. Nagkaroon ng malaking aksidente at si Rico. Naipit daw sa loob ng gumuhong pader. Napatitig si Kit sa kawalan. Parang huminto ang tibok ng puso niya, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng paniningil ng tadhana. Kit, ayos ka lang? Gusto mo bang pumunta tayo doon? Tanong ni Andoy. Bakas ang pag-aalangan sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Kit. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang lalaking naipit sa guho ay ang ama ng batang dinadala niya. Gaano man kasama si Rico, may bahagi pa rin ng puso ni Kit ang nanginginig sa takot. Sige, Andoy. Pumunta tayo. Pagdating nila sa construction site ni Bella, bumungad sa kanila ang kaguluhan. Maraming bumbero, ambulansya, at mga taong nagtatakbuhan. Ang isang bahagi ng itinatayong pader para sa kanilang bagong showroom ay gumuho. Isang pader na ayon sa blueprint ni Kit noon ay dapat gawa sa matitibay na materyales. Nakita ni Kit si Bella sa isang tabi. Wala itong galos. Pero ang hitsura nito ay puno ng galit sa halip na pag-aalala. Sinisigawan nito ang mga trabahador. Mga wala kayong silbi. Sinabi ko nang bilisan niyo ang paggawa. Ngayon, paano na ang launching ko bukas? Sigaw ni Bella. Hindi man lang tinatanong ni Bella kung nasaan si Rico. Bella! Tawag ni Kit. Lumingon si Bella. Nang makita niya si Kit na kasama si Andoy, lalong tumalim ang kanyang tingin. Anong ginagawa mo rito, Kit? Nakikibalita ka ba sa malas namin? O baka naman ikaw ang may sumpa, kaya gumuho ang pader na to? Nasaan si Rico? Tanong ni Kit. Hindi pinapansin ang pang-iinsulto ng babae. Eksaktong pagkatapos niyang magsalita, inilabas ng mga bumbero si Rico mula sa mga guho. Puno siya ng alikabok, sugatan ang mukha, at ang kanyang kaliwang binti ay nakabalot sa dugo. Umuungol siya sa sakit. Nang makita ni Rico si Kit, parang nakakita siya ng isang anghel sa gitna ng impyerno. Kit! Kit! Tulungan mo ako! Bulong ni Rico habang isinasakay sa stretcher. Lumapit si Kit, pero bago pa siya makapagsalita, hinarang siya ni Bella. Umalis ka rito, Kit. Hindi mo siya pwedeng lapitan. Ngunit si Rico ay pilit na kumakapit sa kamay ni Kit. Kit, please, patawarin mo ako. Mali ako. Si Bella. Siya ang pumilit sa akin na gumamit ng murang semento para makatipid kami. Siya ang may kasalanan kung bakit gumuho ang pader na to. Kit, tulungan mo akong ayusin ang kumpanya. Ikaw lang ang may alam kung paano itama ang mga plano rito. Napatigil si Kit. Tumingin siya sa mga mata ni Rico. Ang lalaking dati ay tinitingala niya. Ngayon ay mukhang basang sisiw na nagmamakaawa. Pagkatapos, tumingin siya sa guhong pader. Nakakita niya ang mga bakal na ginamit.
Masyadong manipis. Substandard. Isang matinding disgusto ang naramdaman ni Kit. Rico, hindi mo ako kailangan para ayusin ang kumpanya mo. Kailangan mo ng konsensya. Malamig na sabi ni Kit. Pero Kit, mawawala ang lahat sa akin. Ang kumpanya, ang pangalan ko. Kapag nalaman ng mga investor na substandard ang ginamit namin, makukulong ako. Kit, gawin mo ito para sa anak natin. Tulungan mo ako. Ginamit ni Rico ang huling barahan niya, ang anak nila. Doon na sumabog ang galit ni Andoy. Lumapit siya at marahas na tinabig ang kamay ni Rico na nakakapit kay Kit. Sir, tama na ang drama, sabi ni Andoy. Ang boses niya ay parang dagundong ng kulog. Noong itinapon niyo siya sa kalsada na parang basura, hindi niyo naisip ang anak niyo. Noong ninakawan niyo siya ng bahay, hindi niyo naisip ang anak niyo. Ngayon na nagigiba ang mundo niyo, bigla kayong naging ama. Sino ka ba? Isang hamak na kargador, sigaw ni Rico sa gitna ng sakit. Ako ang lalaking hindi siya iiwan sa ulan, sagot ni Andoy. At sa susunod na hawakan mo ang kamay niya, sisiguraduhin kong hindi lang pader ang guguho sa buhay mo. Umalis na kayo. Ipinasok na ng mga bumbero si Rico sa ambulansya. Sumunod si Bella, pero bago ito pumasok, lumingon siya kay Kit at nagbitiw ng isang mapait na ngiti. Akala mo ba panalo ka na, Kit? Hindi pa tayo tapos. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Umalis ang ambulansya. Naiwan sina Kit at Andoy sa gitna ng nagkakagulong site. Naramdaman ni Kit ang bigat ng lahat. Napasandal siya sa balikat ni Andoy. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init at proteksyon na hindi kailanman naibigay ni Rico sa kakanya. Salamat, Andoy. Salamat sa pagtatanggol sa akin, bulong ni Kit. Lagi akong nandito, Kit. Hinding-hindi kita pababayaan. Pagbalik nila sa barracks ng gabing iyon, hindi mapakali si Kit. May kakaibang kaba siyang nararamdaman. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Sofia. Pero isang notification ang lumabas sa kanyang screen. Isang message mula sa isang hindi kilalang number. Nang buksan ni Kit ang message, halos mabitawan niya ang kanyang cellphone. Isa itong larawan. Larawan ni Rico at Bella sa loob ng kanilang dating kwarto. Masayang nagtatawanan habang hawak ang ultrasound ng isang sanggol. Pero ang caption ang nagpatindig ng balahibo ni Kit. Akala mo ba ikaw lang ang buntis? Ang anak ko ang magmamana ng lahat ng sayo, Kit. At sa lalong madaling panahon, sisiguraduhin kong pati ang disenyong ibinigay mo kay Doña Victoria ay magiging abo. Mag-ingat ka sa bawat hakbang mo. Sa ibaba ng message, may nakalakip na screenshot ng isang kumakalat na balita sa social media. Mula sa isang mapagkakatiwalaang source, isang nagpapanggap na designer ang nagnakaw ng mga plano ng BV Development upang ibenta sa kumpanya ni Doña Victoria. Nanlamig ang buong katawan ni Kit. Andoy! Andoy! Sigaw ni Kit. Sa labas, nakita ni Kit ang isang grupo ng mga lalaking may takip ang muka na bumababa mula sa isang van. May bitbit silang mga galon ng gasolina at sulo. Gasolina. Yun ang unang amoy na pumasok sa ilong ni Kit bago pa man niya marinig ang pagkabasag ng bote sa labas ng kanilang maliit na barracks. Andoy! May tao sa labas! Sigaw ni Kit. Ang boses niya ay gumaralgal sa takot. Hindi pa nakakasagot si Andoy nang biglang sumiklab ang apoy. Ang tuyong plywood ng barracks ay parang papel na dila ng demonyo na mabilis na nilamon ng apoy. Ang liwanag ng apoy ay nagbigay ng nakakatakot na anino sa loob ng silid. Kit! Labas! Ngayon din! Mabilis na binuhat ni Andoy si Kit palabas sa bintana. Hindi inaalintana ang init at ang usok na sumasakal sa kanila. Pagkalabas nila, nakita nila ang van na mabilis na humaharurot paalis. Iniwan silang mag-isa sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ang mga plano ko, Andoy,
Ang mga drawing ko para kay Doña Victoria. Pilit na kumakawala si Kit sa hawak ni Andoy. Doon sa loob, sa ibabaw ng lumang mesa, naroon ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang tanging pag-asa niya para makabangon muli. Huwag, Kit. Masyadong mapanganib. Pero hindi nakinig si Kit. Sa isip niya, kapag nasunog ang mga yon, parang pinatay na rin siya ni Bella sa pangalawang pagkakataon. Bago pa siya mapigilan ni Andoy, mabilis siyang kumuha ng isang timba ng tubig at ibinuhos ito sa kanyang katawan, saka mabilis na pumasok sa loob ng nagbabagang kwarto. Kit! Sa loob ng usok, halos wala nang makita si Kit. Ramdam niya ang init na parang gustong tunawin ng kanyang balat. Hinablot niya ang envelope na naglalaman ng kanyang mga disenyo. Pero sa sobrang pagmamadali, natabig niya ang isang lumang bag na naiwan ni Rico noong dinalaw siya nito sa site bago ang aksidente. Mula sa bag, may nalaglag na isang cellphone. Ang lumang cellphone ni Rico na may basag na screen. Hindi alam ni Kit kung bakit, pero pati iyon ay hinablot niya bago siya mabilis na lumabas ng barracks, eksakto bago bumagsak ang kisame nito. Nakahandusay si Kit sa lupa, ubo ng ubo, yakap ang kanyang mga plano. Agad siyang nilapitan ni Andoy. Puno ng galit at pag-aalala ang mukha nito. Bakit mo ginawa yon? Pwede kang mamatay. Pwede kayong mamatay ng bata. Sigaw ni Andoy. Pero pagkatapos ay niyakap niya si Kit. Nang mahigpit, nanginginig ang kanyang mga bisig. Ligtas kami, Andoy. Ligtas ang mga plano. Bulong ni Kit habang humihikbi. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Kinabukasan, habang pansamantalang nakatira sa isang maliit na paupahan na nahanap ni Andoy, binuksan ni Kit ang kanyang social media. Nag-viral ang balita. Isang ghost designer, nagnakaw ng marangyang disenyo mula sa BV Development. May mga larawan pa ng mga plano ni Kit na itinabi sa mga plano ni Bella. Kitang-kita na magkahawig ang mga ito. Ang totoo, si Bella ang nagnakaw ng mga ideya ni Kit noong nagsasama pa sila ni Rico. Pero dahil si Bella ang may pangalan at kumpanya, si Kit ang pinalalabas na magnanakaw. Tumunog ang telepono ni Kit. Si Doña Victoria. Kit, anong ibig sabihin nito? Kumakalat ang balita na ang disenyong ibinigay mo sa akin ay galing sa kumpanya ni Bella. Ang kumpanya ko ay nakasalalay sa proyektong ito. Kung mapatunayan na nagnakaw ka, hindi lang kita tatanggalin. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Doña Victoria, makinig po kayo. Ako ang tunay na may-ari ng mga disenyong yan. Si Bella ang nagnakaw sa akin. Wala akong pakialam sa drama niyo, Kit. Patunayan mo. Mayroon kang 48 oras. Kung hindi, kakasuhan kita. Ibinaba ni Doña Victoria ang telepono. Napahagulgol si Kit. Paano niya mapapatunayan ang katotohanan kung ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay ni Bella? Lumapit si Andoy at nakita ang cellphone na nailigtas ni Kit sa apoy. Ang cellphone ni Rico. Kit, heto. Subukan nating buksan ito. Sabi ni Andoy. Baka may mahanap tayo rito. Dahil sa init ng apoy, medyo sira na ang screen, pero nagawa pa rin itong buhayin ni Andoy gamit ang charger na hiniram niya sa kapitbahay. Nang bumukas ang screen, wala itong password. Tila sa pagmamadali ni Rico noon, hindi na niya ito nalock. Pumasok sila sa gallery ng mga video. Doon, nakita nila ang isang folder na may pangalang Project Security. Binuksan ni Kit ang huling video. Ang petsa ay noong nakaraang buwan, ang gabi bago siya pinalayas ni Rico. Sa video, nakita nila si Bella at Rico sa kanilang kwarto. Ang cellphone ay tila nakatago sa likod ng isang libro, lihim na nagre-record. Rico, sigurado ka ba rito? Narinig nilang boses ni Bella sa video. Kapag nalaman ni Kit na kinokopya natin ang lahat ng sketches niya para sa Heritage Park bidding, baka magwala yan. Huwag kang mag-alala, Bella. Sagot ni Rico sa video habang humihigop ng wine. Bukas na bukas, palalayasin ko na siya.
Pipirmahan niya ang mga papel na akala niya ay investment. Pero ang totoo, iyon ay paglipat ng lahat ng intellectual property niya sa pangalan mo. Magiging sayo ang lahat, Bella. Si Kit, magiging isang pulubi na lang siya na walang naniniwala. Pagkatapos, may isang bahagi ng video na lalong nagpagulat kay Kit. Nakita niyang kinuha ni Bella ang isang maliit na unan sa loob ng kanyang damit. At itong tiyan ko, hanggang kailan ko kailangang magsuot ng fake belly na to? Ang kati na Rico. Reklamo ni Bella habang tumatawa. Konting tiis na lang. Kailangan nating maniwala ang lahat na buntis ka para walang kumampi sa kanya kapag nalaman nilang may iba na ako. Pag nakuha na natin ang kontrata ng Heritage Park, sasabihin nating nakunan ka dahil sa stress na idinulot ni Kit. Napatakip ng bibig si Kit. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa galit at pangingilabot. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng panglalait na tinanggap niya, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Nahanap na natin, Kit, bulong ni Andoy. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Hawak na natin ang leeg nila. Hindi lang yan, Andoy, sabi ni Kit habang pinupunasan ang kanyang luha. Ngayon, sisiguraduhin kong hindi lang ang Heritage Park ang mawawala sa kanila. Mawawala sa kanila ang lahat. Ngunit habang nagpaplano sila, biglang may kumatok ng marahas sa pinto. Pulis ito! May warrant of arrest kami para kay Kitana Kit Reyes para sa kasong qualified theft at arson. Nanlaki ang mga mata ni Kit. Arson? Sila na nga ang sinunugan. Sila pa ang idinidiin. Tumingin si Kit sa bintana at nakita ang dalawang pulis kasama ang abogado ni Bella na nakangisi sa labas. Buksan niyo ang pinto. Huwag niyo kaming piliting gibain ito. Ang sigaw ng pulis ay parang dagundong ng kaba sa dibdib ni Kit. Napatingin siya kay Andoy. Ang maliit na silid na tinutuluyan nila ay biglang naging parang isang hawla. Andoy! Ang cellphone! Ang ebidensya! Bulong ni Kit. Mabilis niyang isiniksik ang lumang cellphone ni Rico sa loob ng lampin na nakahanda para sa kanyang sanggol at ibinalot ito ng maigi sa ilalim ng kanyang bag. Huwag kang mag-alala, Kit. Ako ang bahala. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Matigas na bilin ni Andoy. Binuksan niya ang pinto at hinarang ang kanyang malapad na katawan sa mga pulis. Ano po ang kailangan nila? Bakit may warrant? Wala kaming ginagawang masama. Isang lalaking nakasuit, si Attorney Marcelo, ang kanang kamay ni Bella, ang humarap kay Andoy. May dala siyang ngiting mapang-api. Qualified theft para sa mga nakaw na plano ni Mrs. Bella Valdez at arson. May saksi kaming nakakita na si Kit mismo ang nagsindi ng apoy sa barracks para sirain ang mga ebidensya laban sa kanya. Tumabi ka, Foreman. Trabaho lang ito. Sinungaling! Sigaw ni Kit mula sa loob. Hindi na niya napigilan ang sarili. Lumabas siya. Kahit pa nanginginig ang kanyang mga binti. Sila ang sumunog sa amin, muntik na kaming mamatay. Sa korte mo na ipaliwanag yan, Mrs. Reyes, sabi ng pulis habang inilalabas ang posas. Ngunit bago pa man mahawakan ng pulis ang kamay ni Kit, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puson. Mas matindi ito kaysa sa naramdaman niya noong gabing pinalayas siya. Parang may pumutok sa loob niya. Ah! Napakapit si Kit sa hamba ng pinto. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng pader. Kit! Kit! Anong nangyayari? Agad siyang sinalo ni Andoy. Naramdaman ni Kit ang init na dumadaloy sa kanyang mga binti. Basang-basa ang kanyang saya. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang tubig na may halong bahid ng dugo. Andoy, ang baby ko. Hepe, manganganak na siya. 8 buwan pa lang, pero heto na. Sigaw ni Andoy sa mga pulis. Hindi niyo siya pwedeng dalhin sa presinto. Kailangan niya ng ospital. Nag-alinlangan ang mga pulis. Tumingin sila kay Attorney Marcelo na parang nagtatanong. Dalhin niyo siya sa ospital.
Pero kailangan nating bantayan. Baka nagpapanggap lang yan para makatakas. Malamig na utos ng abogado. Isinakay si Kit sa loob ng patrol car. Habang bumibiyahe, ang bawat lubak sa kalsada ay parang saksak sa kanyang sinapupunan. Nakahiga siya sa hita ni Andoy, habang ang pawis ay bumubutil sa kanyang noo. "Kapit ka lang, Kit, malapit na tayo. Nandito lang ako," bulong ni Andoy, habang mahigpit na hawak ang kamay ng babae. Pagdating sa emergency room, mabilis na pinaligiran si Kit ng mga doktor at nurse. "Emergency C-section. Masyadong mataas ang blood pressure niya. At preterm ang baby. Naka-breech position din ang bata," sigaw ng isang doktor. Pilit na sumasama si Andoy, pero hinarang siya ng mga guwardya. "Dito lang kayo, sir. Bawal ang lalaki sa loob." Naiwan si Andoy sa hallway ng ospital. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng dugo at tubig mula kay Kit. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga pulis na nakabantay sa pinto ng operating room. Lumipas ang 2 oras na tila isang dekada para kay Andoy. Ni walang balita, ni walang tunog ng yak ng sanggol. Maya-maya, bumukas ang elevator. Lumabas si Bella Valdez, suot ang kanyang mamahaling salamin at bit-bit ang isang tila tagumpay na aura. Lumapit siya kay Andoy. "Nasaan siya? Patay na ba?" Tanong ni Bella, walang bahid ng awa. "Anong ginagawa mo rito, Bella? Hindi ka ba titigil hanggat hindi mo nauubos ang buhay niya?" Bulyaw ni Andoy. "Nandito ako para bawiin ang sa akin at para siguraduhin na kapag lumabas ang batang yan, wala siyang inang babalikan dahil diretso sa kulungan si Kit." Ngumiti si Bella at lumapit sa tenga ni Andoy. "Sayang ka, Foreman. Malaka ka sana, pero maling babae ang pinrotektahan mo. Ngayong gabi, mawawala na ang lahat sa kanya. Ang career niya, ang kalayaan niya, at baka pati ang buhay niya." Eksaktong pagkatapos magsalita ni Bella, lumabas ang doktor mula sa operating room. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Sino ang kamag-anak ni Mrs. Kitana Reyes?" Mabilis na tumayo si Andoy. "Ako po. Kamag-anak niya ako. Kumusta po siya? Ang baby?" Bumuntong hinala ang doktor. "Nagawa naming mailabas ang baby, pero napakahina niya. Kailangan siyang ilagay sa incubator agad. Pero ang pasyente, si Mrs. Reyes, nagkaroon siya ng matinding hemorrhage. Nawalan siya ng maraming dugo." Tumigil ang mundo ni Andoy. "Doc, anong ibig niyo pong sabihin?" "Kailangan namin ng blood donor, type O negative. Rare ang blood type niya at wala kaming stock sa blood bank ngayon. Kung hindi kami makakahanap sa loob ng susunod na 1 oras, baka hindi na niya kayanin." Tumingin si Andoy kay Bella. Alam niyang type O negative si Bella dahil narinig niyang pinag-uusapan nito ni Rico at Bella noon sa site, na magkapareho sila ng blood type ni Kit. Ngunit tumawa lang si Bella. "Huwag kang tumingin sa akin, Foreman. Hindi ko dudumihan ang dugo ko para sa isang magnanakaw." Tinalikuran sila ni Bella at naglakad palayo habang tumatawag sa kanyang abogado. Napaluhod si Andoy sa tapat ng operating room. Sa loob ng bag ni Kit na hawak niya, naramdaman niya ang matigas na bagay, ang cellphone ni Rico. Hawak niya ang katotohanan, pero ang taong dapat makinabang dito ay unti-unti nang nawawala. Sa loob ng operating room, ang tunog ng heart rate monitor ni Kit ay nagsisimulang bumagal. Bip, bip, bip. At sa huling pagkakataon bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, isang imahe lang ang nakita ni Kit. Ang mukha ni Andoy at ang pangarap nilang bahay na gawa sa matibay na bato. Ang tunog ng monitor ay parang isang mabagal at nakakatakot na orasan sa loob ng madilim na silid. Bip! Bip! Be! Isang mahabang tunog ang bumasag sa katahimikan. Sa loob ng puting mundo ng kanyang panaginip, naramdaman ni Kit na tila lumulutang siya sa isang payapang dagat. Wala nang sakit, wala nang ulan, wala nang Rico o Bella. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang boses ang narinig niya.
Isang boses na magaspang pero puno ng init. Kit, bumalik ka. Ang anak mo. Kailangan ka ng anak natin. Natin. Isang kuryente ng buhay ang tila dumaloy sa kanyang mga ugat. Sa isang iglap, naramdaman ni Kit ang biglang pag-atake ng sakit sa kanyang katawan at ang hangin na pilit na pumapasok sa kanyang baga. Pip! 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 Bumalik ang tibok ng kanyang puso. Nang imulat ni Kit ang kanyang mga mata, hindi na ang operating room ang nakita niya. Nasa loob na siya ng isang private room at sa tabi ng kanyang kama, nakaupo si Andoy, nakasandal ang ulo sa gilid ng kutsyon, mahimbing na natutulog habang hawak pa rin ang kanyang kamay. Dahan-dahang gumalaw si Kit. Ang bawat kilos ay parang hinihiwa ang kanyang tahi, pero kailangan niyang malaman. Andoy. Mahinang tawag niya. Agad na nagising ang lalaki. Ang mga mata nito ay namumula sa puyat at bakas, ang bakas ng mga natuyong luha. Kit, salamat sa Diyos. Gising ka na. Ang baby? Nasaan ang anak ko? Ligtas siya, Kit. Isang matapang na batang lalaki. Nasa NICU pa siya dahil kailangan ng oxygen. Pero sabi ng doktor, malakas ang kapit niya sa buhay. Kamukhang kamukha mo. Napaiyak si Kit sa galak. Paano? Paano ako nakaligtas? Ang sabi ng doktor, si Doña Victoria. Paliwanag ni Andoy habang pinupunasan ang luha ni Kit. Nang nalaman niya ang nangyari, ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya. Nakahanap siya ng donor sa kabilang probinsya at ipinahelicopter ang dugo rito sa ospital. At hindi lang yon, Kit. Kinuha ni Andoy ang remote ng telebisyon sa loob ng kwarto at binuksan ito. Balita sa lahat ng istasyon ang nagaganap na press conference sa harap ng Heritage Park Project. Nakita ni Kit si Bella Valdez, nakasuot ng itim na designer dress, pilit nang ngumingiti sa harap ng mga kamera para sa bidding result. Ngayon, ibinibigay namin ang proyektong ito sa... Bago pa matapos ng MC ang sasabihin, biglang nagbago ang video sa dambuhalang screen sa likod nila. Hindi ang slideshow ng BV Development ang lumabas, kundi ang video mula sa cellphone ni Rico. Lahat ng tao sa press conference ay natahimik. Kitang-kita at rinig na rinig ang boses ni Bella habang tinatanggal ang kanyang fake belly at tumatawa tungkol sa pagnanakaw ng mga plano ni Kit. Business lang yan, Kit. Magiging isang pulubi na lang siya na walang naniniwala. Ang boses ni Rico ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Nakita ni Kit sa TV ang mukha ni Bella. Mula sa pagiging mapagmataas, naging kasing puti ito ng papel. Nanginginig ang kanyang mga labi habang sinusubukang takpan ng kamera. Hindi totoo yan, totoo yan. Deepfake yan. Inimbento lang yan ni Kit. Sigaw ni Bella sa TV. Ngunit huli na ang lahat. Lumabas si Doña Victoria sa harap ng media. Kasama si Sofia at ang mga dokumentong nagpapatunay na pineke ang mga notarization ng bahay ni Kit. Ang katotohanan ay hindi kayang ibaon ng semento, Bella, sabi ni Doña Victoria sa harap ng lahat. Maya-maya pa, pumasok ang mga pulis sa gitna ng bidding. Sa harap ng buong bansa, pinusasan si Bella Valdez. Ang mga sigaw niya ng pagtutol ay walang nagawa habang kinaladkad siya palabas. Pinatay ni Andoy ang TV. Tumingin siya kay Kit nang may ngiti ng tagumpay. Tapos na, Kit. Wala na ang mga kaso laban sa'yo. Na-dismiss na ang arson at theft. Si Bella at ang kanyang abogado ang nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso ng fraud, falsification, at attempted murder. Si Rico? Tanong ni Kit. Nasa kabilang ward siya, pero paglabas niya roon, diretso rin siya sa kulungan. Sinampahan siya ni Doña Victoria at ng iba pang investors ng kasong estafa. Wala na siyang kahit na anong ari-arian. Lahat ng naiwang pera sa kumpanya nila ay kinuha na ng bangko para pambayad sa mga utang. Huminga ng malalim si Kit. Parang ang bigat na daladala niya sa kanyang dibdib sa loob ng maraming buwan ay biglang naglaho. Pagkalipas ng ilang oras,
Isang nurse ang pumasok sa kwarto habang tulak-tulak ang isang maliit na crib. Mrs. Reyes, heto na po ang anak niyo. Pwede na po siyang manatili sa tabi niyo. Dahan-dahang kinuha ni Kit ang maliit na sanggol. Napakaliit nito, pero ang mga mata nito ay dilat na dilat, tila tinitingnan ang isang bagong mundong mas maliwanag. "Hello, baby!" Bulong ni Kit habang hinahalikan ang noo ng anak. "Heto na tayo. Wala nang mananakit sa atin." Tumingin si Kit kay Andoy na nakatayo sa paanan ng kama, nakangiti habang pinagmamasdan silang dalawa. "Andoy, halika rito," tawag ni Kit. Lumapit si Andoy. Medyo nahihiya pa at dahan-dahang humakbang palapit sa kama. Ang malalaking kamay niya na sanay sa paghawak ng martilyo at bakal ay tila nanginginig habang tinitingnan ang maliit na sanggol. "Gusto mo ba siyang buhatin?" tanong ni Kit habang nakangiti. Baka mabitawan ko, Kit. Masyadong magaspang ang mga kamay ko para sa kanya." Bulong ni Andoy, halatang takot na masaktan ng bata. "Andoy, ang mga kamay na yan ang sumalo sa amin noong itinapon kami sa ulan. Ang mga kamay na yan ang nagtayo ng silungan para sa amin. Walang ibang kamay na mas karapat-dapat humawak sa kanya kundi ang sayo." Dahan-dahang inabot ni Andoy ang bata. Sa sandaling mailapag ang sanggol sa kanyang mga bisig, isang kakaibang katahimikan ang namayani sa silid. Ang matapang na foreman ay hindi napigilang mapaluha habang hinahawakan ang maliit na daliri ng anak ni Kit. "Anong ipapangalan mo sa kanya?" tanong ni Andoy. "Andrew," sagot ni Kit. "Andrew, para laging may magpapaalala sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa yaman, kundi sa katapangan at busilak na puso ng isang tao." Pagkalipas ng isang linggo, dumating ang araw na pinalabas na si Kit sa ospital. Bago sila tuluyang umuwi, dumaan muna sila sa presinto para sa huling deklarasyon ng kaso. Sa hallway ng istasyon, nakita niya si Rico. Nakauniporme na ito ng kulay kahel, nakapuso ang mga kamay, at nakaupo sa isang mahabang bangko habang hinihintay ang paglipat sa kanya sa provincial jail. Wala na ang kintab ng kanyang suit, wala na ang hambog na tingin. Ang lalaking dati ay tinitingala ni Kit ay isa na lamang anino ng pagkatalo. Nang makita ni Rico si Kit na karga si Baby Andrew kasama si Andoy, pilit itong tumayo. "Kit! Kit, sandali lang!" tawag ni Rico. Ang boses niya ay basag at puno ng pagsisisi. Huminto si Kit, pero hindi siya lumapit. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Andoy. "Patawarin mo ako, Kit. Sa lahat. Alam ko, wala na akong mukhang ihaharap sa inyo. Pero please, hayaan mo lang akong makita ang anak ko, kahit sa malayo lang." Tiningnan ni Kit si Rico. Sa loob ng maraming buwan, inakala niya na ang pagkakataong ito ang gagamitin niya para isumbat ang lahat ng sakit. Pero nang makita niya si Rico sa ganoong kalagayan, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring pagmamahal. Tanging kapayapaan na lang. "Rico, ang anak ko ay lalaki ng alam ang kwento ng kanyang ina. At sa kwentong yon, wala kang bahagi. Hindi kita kinamumuhian dahil ang puot ay para lang sa mga taong mahalaga pa sa buhay ko. Para sa akin, ikaw ay isa na lang guho ng nakaraan. Kit, huwag naman ganito. Please, paalam, Rico. Sana sa loob ng kulungan, mahanap mo ang sarili mo na matagal mo nang ibinenta para sa pera." Tumalikod si Kit. Hindi na niya narinig ang paghikbi ni Rico o ang pagkalampag ng mga posas nito. Lumabas sila ni Andoy sa presinto. Sa tapat ng gate, nakaparada ang lumang pickup truck ni Andoy. Doon din naghihintay si Sofia. Dala ang mga susi ng lumang bahay ni Kit na formal nang naibalik sa kanyang pangalan. "Handa ka na bang umuwi, Kit?" tanong ni Andoy habang pinagbubuksan siya ng pinto. "Hindi pa muna sa lumang bahay, Andoy," sagot ni Kit habang nakatingin sa malayo. "Gusto ko munang dumaan sa site. Gusto kong makita ang pundasyon ng Heritage Park.
Nang makarating sila sa construction site, nakita ni Kit ang kanyang mga orihinal na plano na nakapaskil na sa main board sa ilalim ng logo ng kumpanya ni Doña Victoria. Ang proyektong ninakaw sa kanya ay muli nang nasa kanyang mga kamay. Kinuha ni Kit ang isang lumang sobre mula sa kanyang bag. Ang pamilyar na asul na envelope, ang annulment papers na pilit na ipinapirma sa kanya ni Rico sa gitna ng ulan. Sa harap ng bagong pundasyon ng gusali, kinuha ni Kit ang isang lighter. Sinindihan niya ang dulo ng papel. Pinanood nilang tatlo, Nina Kit, Andoy, at Baby Andrew, ang unti-unting paglamon ng apoy sa mga dokumento ng kanyang huling pagkakagapos sa nakaraan. Ang abo nito ay tinangay ng hangin. Humalo sa alikabok ng semento at lupa. Tapos na ang paggiba, Andoy. Bulong ni Kit. Ngayon, oras na para magtayo. Ang bawat hakbang ni Kit sa loob ng lumang mansyon na minana niya sa kanyang mga magulang ay tila paglalakad sa isang gallery ng mga alaala. Maalikabok ang sahig. May mga basag na bote ng wine sa carpet, mga bakas ng huling gabi ni Rico at Bella bago sila arestuhin. May mga gamit si Bella na nakakalat pa rin. Mga mamahaling bag na binili gamit ang pera ni Kit at mga disenyong ninakaw sa kanya na ngayon ay nakalukot na sa basurahan. Ngunit sa halip na maiyak, nakaramdam si Kit ng isang kakaibang gaan. Binuksan niya ang lahat ng bintana. Hinayaan niyang pumasok ang liwanag ng araw at ang sariwang hangin sa loob ng bahay na naging saksi sa kanyang pagtitiis. Ayos ka lang ba, Kit? Kung hindi mo pa kayang manatili rito, pwede tayong humanap ng ibang matutuluyan, tanong ni Andoy, habang karga si Baby Andrew sa kanyang bisig. Lumingon si Kit at ngumiti. Ayos lang ako, Andoy. Hindi na ako natatakot sa mga anino ng nakaraan. Ang bahay na ito ay hindi na alaala ni Rico. Ito ay pundasyon na ng kinabukasan ni Andrew. Nagsimula silang maglinis. Sa tulong ng ilang tauhan ni Andoy mula sa construction site, mabilis na naalis ang mga dumi at kalat. Ang bawat kuskos ng basahan sa sahig ay tila pagbura sa bawat pait na naranasan ni Kit. Habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang dating opisina, may isang puting sobrang iniabot sa kanya si Sofia. Kit, galing ito sa Koreo, mula sa City Jail. Alam ni Kit kung kanino galing iyon. Naupo siya sa kanyang mesa at dahan-dahang binuksan ang sulat. Kit, alam kong wala na akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero sa tuwing nakatingin ako sa rehas ng selda ko, wala akong ibang naiisip kundi ang mukha mo noong gabing pinalayas kita sa gitna ng ulan. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako naging halimaw. Wala na si Bella. Iniwan niya rin ako sa ere. Lahat ng kumpanya, lahat ng pera, nawala na. Pero ang pinakamasakit ay ang malaman na may anak ako na hinding-hindi ko na mahahawakan. Patawarin mo ako, Kit. Hindi para bumalik ako sa buhay mo, kundi para lang mabawasan ang bigat sa dibdib ko bago ako mabulok dito. Rico pinanood ni Kit ang bawat salita sa papel. Noong una, akala niya ay guguho muli ang kanyang mundo sa galit. Pero ang naramdaman niya ay awa. Awa para sa isang lalaking inubos ang kanyang dangal para sa mga bagay na hindi naman nagtatagal. Kumuha si Kit ng panulat. Isang maikling mensahe lang ang isinulat niya sa likod ng sobre. Pinapatawad na kita, Rico. Pero hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Huwag mo na kaming hanapin muli. Inabot niya ang sobre kay Sofia para pabalik sa Koreo. Iyon ang huling pagkakataon na iisipin niya si Rico. Kit, may bisita ka sa labas, tawag ni Andoy. Paglabas ni Kit, nakita niya ang isang grupo ng mga kababaihan. Ang ilan ay may bitbit na mga bata. Ang ilan naman ay bakas, ang takot sa kanilang mga mata. Sila ang mga kababaihan mula sa komunidad na nakarinig ng kwento ni Kit. Mga babaeng biktima rin ng panloloko at pang-aapi. Ma'am Kit, narinig po namin ang nangyari sa inyo.
sabi ng isang babae. Sabi po nila, kayo raw ang arkitekto na bumangon mula sa putikan. Gusto po sana naming humingi ng tulong. Hindi namin alam kung paano magsisimula muli. Tumingin si Kit kay Andoy at pagkatapos ay sa malawak na bakuran ng kanyang mansyon, isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isip. Andoy, ang Heritage Park Project. Malaki ang kikitain natin doon, di ba? Tanong ni Kit. Higit pa sa sapat, Kit, bakit? Gusto kong gamitin ang bahaging ito ng lupa ko para magtayo ng isang center, isang livelihood at design school para sa mga kababaihang tulad nila. Hindi lang natin sila tuturuang bumuo ng mga gamit, tuturuan natin silang bumuo ng sarili nilang buhay. Ngumiti si Andoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ganyan ang Kit na kilala ko. Hindi lang basta nagpapatayo ng pader, nagbubukas ng pinto para sa iba. Lumipas ang hapon sa pagpaplano. Sa unang pagkakataon, ang mansyon ay napuno ng tunog ng tawanan at pag-asa. Sa halip ng mga sigawan at luha, nang sumapit ang dapit hapon, lumabas si Kit sa balkonahe. Ang langit ay kulay rosas at kahel, tila isang napakagandang pinta. Nakita niya si Andoy sa may gate, kakatapos lang kausapin ang mga trabahador. May hawak siyang isang maliit na bungkos ng mga bulaklak na pinitas niya mula sa gilid ng construction site. Mga ligaw na bulaklak na matitibay at nabubuhay kahit saan. Naglakad si Andoy patungo sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapatibay sa bagong pundasyon ng puso ni Kit. Kit, tawag ni Andoy nang makalapit siya. May gusto sana akong itanong sa'yo. Napatigil si Kit. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na dahil sa takot, kundi sa isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Hapon na at ang kalangitan ay nagkukulay ginto. Tila nakikiramay sa init ng damdamin na bumabalot sa balkonahe ng mansyon. Nakatayo si Andoy sa harap ni Kit. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa magaspang na trabaho at mabibigat na kagamitan, ay tila nanginginig habang hawak ang isang simpleng bungkos ng mga bulaklak na pinitas niya mula sa gilid ng kalsada. Kit, huminto si Andoy. Huminga ng malalim na tila naghahanap ng lakas sa loob ng kanyang dibdib. Kit, alam kong hamak na foreman lang ako. Wala akong mamahaling suit, wala akong kotse na kasing garanang sa mga nakakadate mo noon. Ang tanging maibibigay ko lang sa'yo ay ang mga kamay na ito. Mga kamay na handang magtrabaho para sa inyo ni Andrew at isang balikat na hinding-hindi ka bibitawan kahit anong bagyo pa ang dumating. Napatitig si Kit sa mga mata ni Andoy. Nakita niya roon ang katapatan na hindi niya kailanman nakita kay Rico. Ang pag-ibig na inaalok ni Andoy ay hindi isang magarang fasade. Ito ay isang matibay na pundasyon. Andoy, noong gabing iniwan ako sa ulan, akala ko ay wala na akong halaga. Akala ko ay basura na ang buhay ko. Dahan-dahang hinawakan ni Kit ang magaspang na palad ni Andoy. Pero itinuro mo sa akin na ang mga guho ay hindi katapusan. Sa bawat sugat at bawat sakit, doon tayo kumuha ng lakas para bumuo ng bago. Hindi ko kailangan ng prinsipe, Andoy. Ang kailangan ko ay isang katuwang na kasama kong maglalatag ng semento sa bawat araw ng buhay ko. Ngumiti si Kit, isang ngiting mula sa puso. Hindi ka lang foreman ng isang construction site, Andoy. Ikaw ang naging foreman ng puso ko noong wasak na wasak pa ito. Walang salitang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog ng hangin at ang mahinang paghinga ni Baby Andrew na himbing na natutulog sa loob ng bahay. Dahan-dahang inabot ni Andoy ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ginto, kundi isang singsing na gawa sa pilak na may simpleng disenyo ng isang bahay. Kit, papayag ka bang maging partner ko? Hindi lang sa trabaho, kundi sa pagpapatayo ng isang pamilya na hinding-hindi na muling guguho? Oo, Andoy, walang pag-aalinlangan. 6 na buwan ang lumipas
Ang dating malungkot na mansyon ay naging isang buhay na tahanan. Sa harap ng gate, may isang bagong signboard na nakasabit, gawa sa pinakintab na kahoy at bakal. Kit and Andoy Partners, Architecture and Design. At sa tabi nito, isang mas malaking gusali ang kakatapos lang itayo, ang Bahay ng Pag-asa. Ito ang araw ng grand opening. Maraming tao ang dumalo. Mga dating biktima ng pang-aapi, mga kababaihang nawala ng direksyon, at maging si Doña Victoria na naging pangunahing sponsor ng center. Tumayo si Kit sa harap ng podium. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang muka ay nagniningning sa kaligayahan. Hawak niya ang gunting para sa ribbon cutting habang si Andoy ay nakatayo sa kanyang likuran. Karga si Andrew na ngayon ay malaki na at masayahin. Ang bawat gusali ay nagsisimula sa paghukay ng lupa. Simula ni Kit sa kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Minsan, kailangang maging madumi ang ating mga kamay. Kailangan nating dumaan sa putikan at ulan, pero huwag ninyong kakalimutan. Ang pinakamatitibay na pundasyon ay inilalagay sa ilalim ng lupa, sa gitna ng bigat at dilim. Tumingin siya sa mga kababaihang nakikinig sa kanya. Ang pagtataksil at pagkawasak ay hindi dulo ng inyong kwento. Iyon ang hudyat na handa na ang lupa para sa isang mas matibay na estruktura. Ngayon, binubuksan natin ang pintong ito, hindi lang para sa trabaho, kundi para sa bawat babaeng handang bumuo muli ng kanyang sarili. Kasabay ng paggupit ng ribbon ay ang malakas na palakpakan at hiyawan ng saya. Sa isang sulok, nakita ni Kit ang kanyang sarili sa salamin ng bagong gusali. Hindi na siya ang Kit na umiiyak sa gitna ng ulan. Siya na ang Kit na arkitekto ng sarili niyang kapalaran. Nang matapos ang okasyon, naiwan sina Kit at Andoy sa hardin. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ube sa langit. Nagawa natin, Kit, bulong ni Andoy habang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ng asawa. Nagawa natin dahil hindi tayo sumuko sa pundasyon, sagot ni Kit. Hinalikan ni Kit ang noo ni Andrew at pagkatapos ay sumandal siya sa balikat ni Andoy. Sa gitna ng katahimikan, alam ni Kit na kahit anong unos pa ang dumating sa hinaharap, mayroon na siyang silungan na kailanman ay hindi na magigiba. Dahil ang tunay na tahanan ay hindi gawa sa semento at pako lamang. Ito ay binuo mula sa pagpapatawad, pagtitiwala at wagas na pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay kaysa sa ginto. Ito ang bagong simula, isang pundasyong panghabambuhay